So, grabe kakapi guys. Sobrang pagod. Bukas magpapahinga ako. Nag-change kasi ako ng mga bedsheet din ng amo ko. Tsaka sa mga lalaki. Sa mga dalaga, hindi ko pa napalitan. Dami kong nilabhan. Nagluto pa, nag-prepare ng lahat-lahat. So, dito sa abroad guys, expect nyo na ang pagod. Sobrang pagod. Bago pa man kayo umalis ng Pilipinas, isipin nyo na walang pahinga. Araw-araw kumakayo dito guys. So, talaga, sobrang pagod. Dito na ako kumain ng hapunan sa taas. Iniwan ko na sila. Iwan kong nasaan. Nagsialisan, hindi pa ako dumating. Ipasukan bukas. So, iniwan ko na sila. Bahala na silang kumain. Ready naman lahat na. Tapos dito na ako kumain sa taas. Kasi sobrang pagod na ako. Pag hindi ako umakyat ng maaga dito sa kwarto ko guys, pag hindi ako magising ng maaga, kasi pasukan, gising ako ng 5:30. Mag-prepare ng baon ng mga bata. Tapos mag-prepare ng breakfast nila. Yung ibang katulong, hindi naman daw sila nag-prepare. Bakit daw ako nag-prepare? Wala eh. May pasok si Kodapia. Kaya lahat ng alaga ko, akin. Ako ang lahat. Obligasyon. Siya, wala na yan pagising. Mag-aano na sa mag-asikaso sa sarili niya at aalis na yan siya. So, ang mga alaga, ay sa pa. Kaya pagdating talaga ng gabi, pagod na si Aida. So ngayon, umakyat ako alas 9. Tapos kumain. Alas 9 ng gabi, 9 p.m. Kumain tapos after 30 minutes, matulog na tayo guys. Para magising pa ng madaling araw. Pupunta pa sana ako ng tindahan para mamili ng gusto ko. Kasi nga, 2 araw na lang, magpa-fasting na kami. Wala akong gamit, kulang ako sa gamit. Nagpabili ako, syempre hindi naman lahat. Sasabihin ko na bili mo ako niyan. Kasi nahiya naman ako. Kasi namimigay din sila, tapos sabihin ko, bilhan mo ako niyan. Kailangan maglaan talaga ako ng konting halaga. Kahit konting halaga lang para sa sarili ko. So, baka bukas. Hopefully bukas, hindi ako mapagod at saka may time yung alaga ko. Sana may time. Ngayon puro nagsilayasan sila, iwan ko na saan. Kaya inakyatan ko na din. Ang mahalaga, nakahanda na ako lahat doon. Nasa hapagkainan na nila. So yun lang po ang update for today ni Aida, buhay OFW sa Saudi Arabia.